Taon, 1924. Sa bawat sulok ng kagubatan ay may mga lihim na nililingid ng lupa, ng hangin at ng katahimikan. Ngunit ang pinakamapanganib na lihim ay yaong tila matagal nang natutulog, ngunit nagigising sa oras ng kahinaan ng tao. Sa liblib na bahagi ng Libtong, isang baryo sa paanan ng matandang bundok na tinatawag na Liyab, naninirahan ang magkapatid na sina Estong at Olan. Hindi sila tulad ng ibang kabataan sa baryo na madalas makikitang naglalaro sa sapa, nagbubungkal ng lupa o sumasama sa pista ng San Telmo. Hindi sila palakibo, hindi rin sila palaging nakikita sa gitna ng kabayanan. Sa paningin ng mga taga-Libtong, sila'y sadyang kakaiba. Hindi lamang dahil sa kanilang katahimikan at pag-iisa sa kubong malapit sa tabing bukid, kundi dahil na rin sa mga bulong-bulungan na sa bawat pagkakataong may batang nilalagnat na hindi gumagaling, sa tuwing may aninong nakikita sa silong ng bahay, o kapag may biglaang pagkamatay ng hayop na walang paliwanag, sa huli laging tumutungo ang mga tao sa tahanan ng magkapatid. Ang mga daliring kayumanggi ni Estong ay sanay sa pagtali ng dahon, sa pagdugtong ng hibla ng damo, at sa pagguhit ng hugis sa lupa gamit ang abo. Si Olan na may tahimik ngunit matalas ang pandama. Nararamdaman niya ang galaw ng hangin bago pa ito umihip, at minsan ay napapanaginipan niya ang mga bagay bago pa man ito mangyari. Kapag nagtutulungan sila, ay tila may hindi maipaliwanag na kapangyarihang dumadaloy sa paligid nila. Sabi ng ilan, parang gumagaan ng hangin. Sabi naman ng matatanda, yun daw ang daloy ng anting. Antingero ang tawag sa kanila. Hindi yun basta-bastang titulo. Ang pagiging antingero ay hindi laro, ni hindi rin kapritsyo ng sinumang nais lamang makapanggamot o makakita sa dilim. Ang mga antingero ay mga tagapagmana ng sinaunang karunungan, mga bantay ng hangganan sa pagitan ng liwanag at dilim. Isang lahi ng mga nilalang na may sinumpaang hindi makikisangkot sa digmaan ng tao, maliban kung ang digmaang yon ay tatawid sa mundong hindi nakikita. Sina Estong at Olan ay inampon at pinalaki ni Aling Petrona, ang matandang manggagamot sa baryo. Matapos masawi ang kanilang mga magulang sa isang hindi maipaliwanag na insidente sa loob ng kagubatan ng Liyab. Ang sinabing sanhi ng kamatayan na nabagabag ang mga nilalang na hindi basta binabanggit sa araw. Lumaki ang magkapatid na batid ang lihim na mundo. Sa murang edad ay itinuro sa kanila kung paano humawak ng batong may ukit, paano magsalita sa hangin, at paano alamin kung may ibang presensya sa paligid. Ngunit hindi sila lumaki sa takot, lumaki silang handa. Sa mga mata ng mga ordinaryong tao, sila'y mahiwaga. Sa mga mata ng mga matatandang may alam, sila'y huling anak ng liwanag sa panahong dumarami na ang mga nilalang ng anino. At sa paanan ng bundok Liyab, sa mismong sentro ng baryong Libtong, ay nagsisimula ang kwento ng isang digmaan na matagal nang nakatadhana. Isang digmaan na hindi lang magtatakda ng kapalaran ng magkapatid, kundi ng buong bayan at ng hangganan ng dilim. Si Estong ang panganay na makisig sa simpleng paraan. Laging may suot na itim na bandana at palaging bitbit ang isang sanga ng kakawate na ginawang baston. May lalim ang kanyang mga mata. Tila laging nakatingin lampas sa kasalukuyan. Samantalang si Olan, ang bunsong mas agresibo sa kilos, ay may matulis na ngiti at palaging
may nakasukbit na buntot pagi sa kanyang bewang. Magkaiba man sa ugali, ay parehong matuwid ang puso ng magkapatid. Pinagtagpo ng kapalaran at pinalaki sila ni Aling Petrona, isang matandang albularya na tumayong ina't guro sa kanila. Ang kanilang mga magulang, si Mang Lando at Aling Miling, ay parehong nawala sa isang trahedyang hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin. Isang gabi ng tag-ulan ay pinasok ng apoy ang gubat at kasabay nito'y narinig ang sigaw ng mga hayop na tila sinasakal. Hindi na natagpuan ang kanilang katawan at tanging mga anting na iniwan ay naiuwi. Lumipas ang maraming taon at tila muling naging payapa ang libtong hanggang sa dumating ang gabing yon, ang gabi nang bumagsak ang itim na ulap. Madilim na't halos hating gabi na, ngunit gising pa si Estong sa likod ng kanilang kubo. Minamasdan ang buwan habang nakulublob ang kanyang mga paa sa malamig na tubig mula sa sapa. "Olan, ramdam mo ba ang kakaiba sa hangin?" Saad niya nang lumapit ang kapatid. Mas mabigat kaysa dati. Parang may bumubulong." Umihip ang hangin. Hindi karaniwang simoy, kundi tila may dalang bulong ng libo-libong boses. Maya-maya'y dumilim ang langit kahit walang ulap kanina. Ang buwan ay natabunan ng anino at ang mga ibon sa gubat ay sabay-sabay na lumipad paalis. Mula sa hilaga ay may isang bagay na bumagsak mula sa kalangitan. Isang tila ulap na kulay uling at may hugis na parang nilalang na may mga pakpak. Umuga ang lupa. Napakapit si Estong sa kanyang baston habang si Olan ay agad kumapit sa kanyang buntot pagi. "Hindi ito normal," bulong ni Estong. "Ano yun, kuya?" "Gabunan," sagot niya sa mababang tinig. Sa mga kwento ni Aling Petrona, ang gabunan ay mga nilalang na nilikha mula sa inggit at galit ng mga nilimot na espiritu. Isa lamang ang pinakilalang gabunan sa lahat, si Sargas, ang nilalang na inilagay sa ilalim ng bundok liyab. Mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Sinabing ang pagkakakulong nito ay sinelyuhan ng 3 anting. Ang anting ng alon, anting ng apoy, at bituing sagradong puno. Ngunit ngayon ay tila may naputol na tanikala. Kinabukasan, dumagsa ang mga tao sa bahay ni Aling Petrona. May mga nanlalambot, may biglang nababaliw, at may mga batang hindi makagulapay sa bangungot. Ang mga alagang hayop ay biglang nawala sa kalapit na gubat. At sa pinakamasaklap na ulat ay isang batang babae ang hindi nakauwi matapos mamitas ng kabuti sa ilalim ng sapa. Nagtinginan ng magkapatid habang pinapainom ng serbating herbal ang isang matandang nanginginig. Matapos umalis ang mga taga-baryo ay tumahimik ang paligid. Nagpatong ng dahon ng banaba si Estong sa isang mangkok at sumindi ng insenso. "Kailangan na nating ihanda ang mga anting-anting." "Handa ako, kuya. Pero kung si Sargas ngayon, ibig sabihin, may giyerang parating." Tumango si Estong. "At hindi lang ito basta digmaan. Isa itong pagsubok kung karapat-dapat tayong maging tagapagmana ng huling lihim." Nilingon ni Olan ang silid ni Aling Petrona, kung saan nakasabit sa dingding ang lumang baol ng kanyang ina. Nandoon ang mga anting na matagal nang hindi ginagalaw. Nagsindi siya ng kandila at lumuhod sa harapan nito. "Buhay man o kamatayan, gagawin kong tungkulin ko, kuya." "Walang atrasan, Olan. Kung bumalik man si Sargas, ay muli rin tayong tatayo bilang tagapagsara ng kanyang bangungot." Saad ni Estong habang inilalapat ang palad sa balikat ng kapatid. Sa labas ng kubo ay nag-aalimpuyo ang mga ulap.
Ang hangin ay may amoy ng sunog na buhangin. At sa di kalayuan, sa tuktok ng bundok liyab, ay may tila hugis taong nilalang na nakasilong sa mga anino ng puno na nakamasid sa magkapatid. Ang kanyang mga matay kulay pula. Ang kanyang ngiti punong-puno ng pagiganti. Isang bagong yugto ng gabi ang nagbubukas. Sa pagitan ng liwanag at dilim, ang dalawang antingero ng tabing bukid ng libtong ay kailangang tumindig. Hindi lang para sa baryo, kundi para sa buong panig ng mundo na matagal nang limot ang kanilang papel. Hindi pa man natutuyo ang hamog ng umaga, ay bumalot na ang pangamba sa buong baryo ng libtong. Nagsimula ito sa mga alagang hayop. Ang mga manok ay tumigil sa pag-itlog. Ang mga kambing ay ayaw nang kumain. At ang mga aso na dati tahimik sa gabi, sa ngayon ay naglalaway at umaalulong na tila may isinusumpang nilalang na umaalikid. Isang matanda ang sumugod sa bahay ni Estong at Olan. Karga ang isang batang lalaking nanginginig at hindi na umiimig. Sinundan siya ng dalawa pang babae na kapwa humahagulgol. Nawawala raw ang dalawang bata mula sa kabilang bukid at hindi na nakauwi mula sa pamimitas ng bugnay sa gubad. Hindi ito karaniwang pangyayari. May dumadalaw sa atin na hindi natin kayang abutin ng mata. Saad ni Estong habang pinapainom ng pinaghalong ugat ng luya at dahon ng sambong ang batang tila wala ng ulirat. Nakita mo na ba yung totoong kalaban, kuya? Hindi pa, pero ramdam ko na ang anino niya at masyado nang malapit. Kinagabihan, habang tahimik na nakaupo si Estong sa harap ng apoy, ay muli siyang lumubog sa di pangkaraniwang pagkakahimbing. Sa gitna ng usok at insenso at amoy ng sinunog na dahon ng banaba, ay unti-unting nagdilim ang paligid niya. Tila wala na siya sa libtong. Ang paligid ay balot ng abo at hangin na amoy bakal. Isang boses ang pumunit sa katahimikan. Estong! Napalingon si Estong. Mula sa ulap ng usok ay unti-unting sumulpot ang isang anyo. Matangkad, payat, may balat na parang sinunog ng kahoy at mga mata na kulay dugo. May pakpak ito na parang pinunit na tela ng paniki at mula sa kanyang dibdib ay lumalabas ang usok ng itim na apoy. Ang tinig nito'y tila galit at gutom. Ako, si Sargas, ang gabunang pinuksa, nilibing, ngunit kailan may hindi nalimot. Dahil sa lindol kagabi ay nawasak na ang tanikala. Malaya na ako at kayo ang una kong babalikan. Napatingin si Estong sa paligid na unti-unting nagiging apoy. Hindi ka dapat makalaya. May 3 selyo at hindi ka makakaahon. Matawa-tawa si Sargas. Ang inyong mga selyo ay ginawa ng paniniwala. At sa panahong ito ay wala ng tunay na naniniwala sa liwanag. Isa-isa ko silang susunugin, Estong. Simula sa inyong mga alaga hanggang sa mga sanggol sa duyan. Hindi ako natatakot sa iyo, Sargas. Hindi ako magpapabaya. Mariing sagot ni Estong. Lumapit si Sargas. Halos dumikit ang mukha sa kanya. Kung ganon, humanda ka. Napabalikwas ng bagon si Estong. Pawis na pawis. Nasa kanyang harapan si Olan. Hawak ang kanyang palikat. Kuya, ano nakita mo? Nagsasalita ka habang tulog. Tumatawag ka ng apoy. Siya nga, Olan. Si Sargas. Buhay pa siya. At malaya na siya. Natigilan si Olan. Pero paano, kuya? Hindi ba't sabi ni Aling Petrona? Tumayo si Estong at lumapit sa bintana. Tanaw ang dilim ng kagubatan. Nasira ang sagradong bato sa tabing bukid. Noong lumindol, yun ang una sa 3 selyo. At hindi lang yon.
May plano siya. Isa-isa niyang tatanggalin ang paniniwala ng mga tao. Kapag wala nang naniniwala sa anting-anting at sa liwanag, ay wala na rin tayong panlaban sa kanya. Kinabukasan, habang nakaupo sa ilalim ng punong balete, ay pilit na inaalala ni Estong ang detalye ng pangitain. Bumalik sa kanyang alaala ang mga kwento ni Aling Petrona na tungkol sa gabunan na tinawag na sargas ng apoy. Minsang naging mataas ng tagapagbantay ng kalikasan. Ngunit nabaluktot ng inggit nang piliin ng mga espiritu ang kanyang kapatid bilang tagapangalaga ng huling anting. Isinumpa ni Sargas ang lahat ng may anting. Sinimulan niyang lipunin ang mga tagapangalaga hanggang siya'y pinagtulungan ng 3 huling antingero upang ikulong sa ilalim ng bundok liyab. Sa kanyang pagkakakulong ay sinabi nilang tanging 3 bagay ang makabubuhay sa kanya. Una, ang pagkawasak ng sagradong bato. Pangalawa, ang pagkalimot ng mga tao sa mga anting-anting. At ang panghuli ay ang pagbagsak ng isang nilalang ng liwanag. Kuya, kung sira na ang unang selyo at unti-unti nang nawawala ang paniniwala ng mga tao, ano nga uli yung ikatlo? Sambit ni Olan habang naghahanda ng mga dahon at langis sa mesa. Tahimik si Estong. Pinikit niya ang mga mata at bumulong. Ikatlo, isang nilalang ng liwanag ang kailangang bumagsak. Isa sa atin, Olan. Nanlaki ang mata ni Olan. Hindi pwedeng mamatay ka. Hindi ako pwedeng mamatay. Lalaban tayo, kuya. Hindi tayo magpapatalo sa kanya. Naglakad si Estong papunta sa altar kung saan nakalagay ang anting. Isang bato na kumikislap sa liwanag at parang basag na buwan. Kinuha niya ito at nilapit sa dibdib. Hindi tayo basta lalaban, Olan. Kailangan nating pangalagaan ng paniniwala ng baryo. Kung mawawala yon, wala na tayong sandata. Bumalik ang katahimikan sa paligid, ngunit ang hangin ay tila may babala. Sa di kalayuan, ang usok mula sa gubat ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin. May kasamang bulong, may kasamang buntong hininga ng libu-libong nilalang na nilamon ng dilim. Muli, sa panaginip ni Estong, ay narinig niya ang tinig ni Sargas. Nagsisimula pa lang ako. Ang susunod kong hakbang ay dugo. Nang sumunod na araw, maaga pa lang ay gumising na si Estong at Olan. Hindi man umulan ay basa ang lupa. Sa himpapawid ay makulimlim pa rin na parang may nagbabadya. Tahimik ang buong baryo at ang mga tao ay bihira nang lumabas. Marami ang nagsasara ng bintana bago pa man lumubog ang araw, habang ang matatanda ay abala sa panalangin at pagsunog ng insenso. Sa gitna ng katahimikan, may kumatok sa kanilang pinto. Isang bata mula sa kabilang dulo ng baryo. Ipinatatawag daw sila ni Aling Petrona. Nagkatinginan ng magkapatid. Hindi karaniwang tumatawag si Aling Petrona ng ganoon kaaga at tiyak silang may mabigat itong dahilan. Habang binabagtas nila ang makitid na daan patungo sa bahay ng matanda, ay ramdam nila ang lalim ng katahimikan. Parang nakikiramdam ang paligid at parang bawat hakbang ay may nakikinig mula sa likod ng punong kahoy. Kuya, sa tingin mo ba may kinalaman to kay Sargas? Pagbasag ni Olan sa katahimikan. Malamang, Olan, at kung ganun nga, kailangan nating marinig lahat ng sasabihin ni Aling Petrona. Hindi na laro ito, Olan. Sagot ni Estong habang patuloy sa paglakad. Pagdating sa bahay ng albularya, ay naamoy agad nila ang pamilyar na usok ng sinunog na ugat at tuyong dahon ng saging. Isang lumang ritual upang linisin ang paligid. Sa gitna ng silid
ay nakaupo si Aling Petrona sa banig, nakasuot ng puting saya at may hawak na bilog na kahon. Hali kayo! Maupo kayo rito! Mahina nitong sambit. Tahimik na umupo ang magkapatid sa harap niya. Ramdam na Estong ang bigat ng hangin, hindi ng usok, kundi ng pakiramdam. May paparating. Malapit na. Panahon na! Dumaan na sa panaginip mo si Sargas! Hindi ba, Estong? Simulang sabi ng matanda. Tumangulang si Estong. Opo, inay. At maliwanag ang banta niya. Isa-isa niyang tatanggalin ang paniniwala ng mga tao. At kapag nangyari yun, wala na tayong panangga. Ganon nga. Kaya't binabalik ko sa inyo ang dapat ay matagal nang nasa mga kamay ninyo. Sagot ni Aling Petrona habang binubuksan ng kahon. Mula sa loob ng kahon ay inilabas niya ang dalawang bagay. Isang maliit na bato na kumikislap na tila may tubig sa loob at isang puting palamuti na parang naglalagablab kahit walang apoy. Inay, yan na ba ang anting? Oo, ang anting ng alon at ang anting ng apoy. Kayong dalawa na lang ang natitirang karapat dapat humawak ng mga ito. Estong, ikaw ang babalot sa galit ng tubig. Olan, ikaw ang magpapalaya sa lakas ng apoy. Dahan-dahang kinuha ni Estong ang batong malamig sa palad. Ramdam niya ang pagbundol ng enerhiya sa kanyang mga ugat na tila umakyat mula sa kanyang kamay papuntang balikat. Si Olan naman ay bahagyang napaatras ng hawakan ang anting. Mainit ito pero hindi nakakapaso, parang humihinga at parang buhay. Hindi ito basta lakas. Ito'y isang pananagutan. Kayong dalawa ang inaasahan ngayon, hindi lang ng libtong, kundi lahat ng tagapangalaga ng liwanag. Paalala ni Aling Petrona. Nagpukaw ng tanong si Estong. Paano namin muling masaselyuhan si Sargas? Hindi sapat ang mga anting kung kaya't siya'y nakalaya. Hindi nga sapat. Kailangan niyong hanapin ang 3 sagisag upang muling maisara ang kanyang daan. 3 bagay na matagal nang nawala at kailangang ibalik. Ano pong bagay na yun? Tanong ni Olan. Tumahimik sandali si Petrona bago tumugon. Ang lunas ng kaluluwa. Isang halamang tanging tumutubo sa pagitan ng gabi't araw. Sa lugar kung saan hindi inaabot ng anino. Ang dugo ng lahi. Isang sinaunang punyal na huling ginamit ng inyong ninuno upang sugatan ng gabunan. At ang huli, ang liwanag ng buwan. Isang hiyas na taglay ang sinag ng gabing payapa na itinatago sa lugar ng mga panaginip. Natahimik ang magkapatid. Hindi madaling hanapin yun. Hindi. Pero kinakailangan. Wala nang ibang makakagawa nito kundi kayo. Ang anting-anting ay susi. Ngunit ang mga sagisag ng pinto. Kung wala ang mga yon, ay hindi natin siya muling makukulong. At kung mananatili siyang malaya, ay isa-isa tayong lulubog. Tumingin si Olan sa kanyang kapatid. Simulan na natin agad, kuya. Hindi tayo pwedeng maghintay pa. Handa ka ba? Ngumiti si Olan. Matagal na ako handa, kuya. Matagal na nating pinangakong hindi natin hayaang mangyari muli ang nangyari sa kanila. Tahimik na pinanood ni Aling Petrona ang dalawa habang dinadama nila ang mga anting. Sa likod ng kanyang mga mata ay may bakas ng lungkot na marahil dahil alam niyang mahaba ang landas na tatahakin ng kanyang mga alaga. Ngunit wala na siyang ibang magagawa kundi ang ipasa sa kanila ang tungkuling sa kanya rin ipinasa noon. Bago kayo umalis, dalhin niyo ito. Ito ay pantaboy sa mga aninong hindi nakikita at pampalakas ng loob kung manghina man ang laman.
sabi niya, at inabot niya ang isang maliit na sisidlan ng langis at ilang dahon na nakabalot sa tela. Tumango si Estong. Maraming salamat, inay. Hindi kami makakalimot. Tandaan ninyo, ang lakas ay hindi laging galit. Minsan, ang kahinaan ng loob ang tunay na pamatay sa dilim. Paalala ni Aling Petrona habang paalis na sila. Paglabas ng magkapatid mula sa kubo, ay dama nila ang bigat ng panibagong responsibilidad. Wala nang atrasan. Mula sa gabing ito ay hindi na lang sila basta tagapangalaga ng baryo. Sila na ang pag-asa ng buong hangganan ng liwanag at dilim. Sa kanilang mga palad ay nanlalamig ang bato at sa kanilang dibdib ay unti-unting sumisindi ang apoy. Tahimik ang buong libtong, ngunit sa ilalim ng katahimikang yun ay ang bigat ng hindi may paliwanag na pangamba. Sa silangan ng baryo, sa paanan ng bundok liyab, ay naroon ang kuweba ng bituin. Isang sagradong lugar na pinaniniwalaang may kakayahang pagalingin ang kaluluwa. Dito matatagpuan ang una sa tatlong sagisag na hinahanap ni na Estong at Olan, ang lunas ng kaluluwa. Bitbit ang kanilang mga anting at ilang kagamitang herbal mula kay Aling Petrona ay tumahak ang magkapatid sa makitid at masukal na daan patungo sa kuweba. Hindi nila kasama ang sinuman. Wala nang ibang makakatulong sa misyong ito, kundi sila lamang. Walang babalikan kung hindi natin ito mapagtagumpayan, Olan. Mahinang sambit ni Estong habang dinudungaw ang maliit na daan sa ilalim ng mga punong nara. Oo, kuya. Pero hindi tayo babalik na bigo. Sagot ni Olan habang hinihigpitan ang pagkakatali ng anting-anting sa pulso. Ang daan papasok sa kuweba ay nababalot ng hamog. Bawat hakbang ay may tunog ng basang dahon at nabibiyak na sanga. Huminto sila sa harap ng isang lumang bato na may ukit ng araw at buwan, selyo ng mga sinaunang antingero. Tayo na! Wika ni Estong at dahan-dahang itinulak ang bato palayo. Bumukas ito sa isang makipot na lagusan at mula rito'y bumungad ang malamig at amoy ulan na hangin. Pagpasok nila ay tila lumipat sila sa ibang mundo. Ang kisame ng kuweba ay kumikislap na tila may bituin. Maliit na kristal na sumasalamin sa liwanag mula sa anting na Estong. Dito tayo makakahanap ng lunas, saad niya. Ngunit hindi pa sila nakakalayo ay bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin. May narinig silang kaluskos, kasunod ang tila pagaspas ng maraming paa. Kuya! Tumigil sila. Mula sa kadiliman ay isa-isang lumitaw ang mga aninong nilalang, manipis, nakayuko, at parang usok na may hugis ng tao ngunit walang mata. May punit-punit na balat at bibig na nakanganga, paulit-ulit na bumubulong. Ibaba ang liwanag, isuko ang loob. Mga gamutin, dating mga tao, mga nilamon ng sariling anino. Kuya, hindi sila buhay, pero hindi rin sila ganap na patay. Parang mga multo na mga nawalan ng pag-asa. Dagdag ni Olan at huminga ng malalim. Isa sa mga gamutin ang biglang sumugod. Mabilis at madulas na halos hindi makita. Ngunit bago pa man ito makalapit, ay bumuga ng apoy si Olan mula sa kanyang palad. Isang bilog na nagliyab sa ere at sumabog sa harapan ng mga nilalang. Tumalsik ang tatlo sa mga gamutin at naglaho sa alingas-ngas ng apoy. Ngunit dumami pa ang mga ito, kumapang sa kisame, sumampa sa gilid ng kuweba at unti-unting nililigiran ang magkapatid. Kuya! Ang dami nila! Huwag kang papatinag, Olan! Itinaas ni Estong ang kanyang anting.
Mula dito'y bumuga ang isang asul na liwanag at sa loob lamang ng ilang segundo ay isang alon ng malamig na tubig ang lumabas, bumalot sa paligid nila at nagbasa sa sahig ng kuweba. Ang tubig ay hindi basta tubig. Ito ay galing sa anting ng alon. Kung ang apoy ni Olan ay nagliliyab, ang alon ni Estong ay nagpapalambot ng pag-atake at gumagambala sa pandama ng mga kalaban. Nang subukan muli ng mga gamutin na lumapit ay nagbago ang taktika. Hindi sila sumugod. Sa halip ay nagsimulang bumuga ng itim na usok mula sa kanilang bibig. Puno ng mga bulong ang hangin. Wala kayong halaga. Iniwan kayo ng mga ninuno ninyo. Saan napunta ang liwanag? Hindi totoo ang paniniwala ninyo. Hinampas ito ni Estong ng tubig, ngunit ang mga salita ay lumusot pa rin sa pandinig. Napayuko si Olan, nanginginig ang kanyang kamay. Olan, huwag kang makinig. Ayoko mawalan ng tiwala, kuya. Pero parang totoo ang sinasabi nila. Umiikot sa isipan niya ang huling sinabi ni Sargas. Kapag wala nang naniniwala sa inyo, kayo'y magiging alikabok! Isang malakas na sigaw ang sumabog mula sa gitna ng mga gamutin. Estong! Olan! Ang boses ay hindi nangahamon, ngunit malinaw ang layunin, ang manlinlang. Hindi nyo na kailangang ituloy. Isuko nyo ang anting. Bumalik kayo sa libtong. Wala na kayong laban. Siya yun, si Sargas. Bulong ni Estong. Nagpakita ang mukha nito sa kisabi ng kuweba. Mukhang punit-punit, may matang tila apoy at isang bibig na punong-puno ng panunuya. Tignan nyo ang paligid. Ang mga nilalang na ito, sila ang mga katulad ninyo. Nanindigan pero nabigo. Kumapit pero nabali. Pagod na akong pumatay. Kaya't ngayon, ako'y umaani. Napapikit si Estong. Hinigpitan ang hawak sa anting. Hindi kami katulad nila, Sargas. Hindi pa. Pero magiging ganun rin kayo. Sa huli, ang liwanag ay palaging kinain ng dilim. Hindi sa ngayon! Tugon ni Estong. Itinaas niya ang anting at muling bumalot ang tubig sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito ay may liwanag na nanggagaling sa loob nito. Hindi lang ito panglaban. Isa itong kalasag. Takpan mo ang pandinig mo, Olan. Gamitin mo ang apoy mo. Hindi para pumatay, kundi para linisin. Tumindig si Olan. Pinahid ang luha sa pisngi at sumigaw. Alang-alang kay Inay Patrona at sa mga ninuno natin! Bumuga siya ng apoy sa paligid, ngunit hindi ito naglagablab. Ang apoy ay naging hugis bilog, isang silab ng kaluluwa. Nilamon nito ang usok ng mga gamutin at isa-isang bumagsak ang mga nilalang sa lupa. Nang hina at nawala na parang abo sa hangin. Umatras si Sargas at nawala ang muka sa kisame. Magkikita pa tayo. Sa huli, kapag isa sa inyo bumagsak, ay doon ako muling lalakas. Tahimik na bumalik ang paligid. Naiwan ang amoy ng sinunog na hangin at ang tunog ng bumabalik na patak ng tubig mula sa kisabi ng kuweba. Kuya! Akala ko tapos na tayo. Tapos na lang tayo kapag pinili nating sumuko, Olan. Pero hanggat magkasama tayo, hindi natin kailangang matakot. Nagpatuloy sila sa gitna ng kuweba, patungo sa isang batong pedestal sa dulo ng lagusan.
Doon, sa gitna ng liwanag, mula sa kristal na kisame, ay may nakalagay na isang maliit na bulaklak. Tila sumisikat kahit walang araw. Ang lunas ng kaluluwa. Maingat itong kinuha ni Estong at inilagay sa sisidlang dala ni Olan. May isa na, kuya. Dalawa pa at isang mundo ang kailangang sagipin. Ang paglalakbay ni Estong at Olan ay hindi natapos sa kuweba ng bituin. Sa kanilang pagbalik sa libtong ay agad nilang inihanda ang susunod na hakbang, ang paghahanap sa dugo ng lahi. Isang sinaunang punyal na minana mula sa pinakamatandang antingero ng kanilang angkan. Ito raw ay nakalibing sa ilalim ng sapa ng dalitang lukso, taguan ng mga lihim at ng dugo ng mga unang nag-alay ng sarili sa liwanag. Wala na tayong oras. Kung makuha natin ang punyal, ay mas madali nating matutuntun ang liwanag ng buwan. Sambit ni Estong habang tinutuntun nila ang bakas ng sapa. Kuya, pero paano kung mali ang direksyong tinatahak natin? Bakit mo naman nasabi, Olan? Ewan ko, kuya. Parang pakiramdam ko may mali eh. Parang sinusundan lang natin ang kasaysayan ng mga hindi rin naman nagtagumpay. Napabuntong hininga si Estong. Kahit hindi sila nagtagumpay, ay dala nila ang karunungan. Nasa atin ngayon ang lakas para tapusin ang sinimulan nila. Tahimik si Olan. Sa loob-loob niya ay kumakalmot ang mga salitang hindi niya alam kung saan nanggagaling. May mga imahe sa kanyang isipan, mga eksenang tila bangungot kung saan siya'y nag-iisa. Nilisan ng lahat at iniwang walang saysay ang mga sakripisyo. Mula sa likod ng kanyang ala-ala ay isang tinig ang biglang bumulong. Hindi ka kailanman pinaniwalaan. Hindi mo kailangan ang anino ng iyong kapatid para lumiwanag. Sinungaling ka! Bulong ni Olan pabalik, bagamat hindi na niya tiyak kung sino ang kinakausap niya. Ako ang tinig ng totoo. Si Estong, kinuha ang lahat. Ikaw ang kapalit. Napatigil si Olan. Napalingon siya kay Estong na nauuna sa kanya. Tahimik at nakatuon sa daan. Olan! Tawag ni Estong na naramdaman ang pagbagal na hakbang ng kapatid. Kuya, kung mawala ako, tutuloy ka pa rin? Mahinang sambit ni Olan. Olan, ano bang ibig mo sabihin? Pero bago pa siya makalapit ay lumayo na si Olan. Mabilis, wala nang pakundangan sa putik o tinig. Tumakbo siya palayo. Hindi tiyak kung saan, basta't malayo kay Estong. Sa kanyang isipan, ang tinig ay lumakas. Tama yan. Laluan mo siya. Layuan mo. Sa wakas, ikaw naman. Sa isang sanga ng kagubatan, sa ilalim ng lilim ng punong tanglaw, ang sagradong punong tagapangalaga ng paningin ng mga antingero ay biglang sumiklab ang dilim. Dumating si Sargas sa anyo ng alon ng usok. Sa kanyang likod ay bitbit niya ang walang malay na katawan ni Olan. Ngayon, oras na para gisingin ng iyong apoy sa tunay nitong anyo. Ipinatong ni Sargas ang kanyang palad sa noo ni Olan. Isang liwanag na itim ang sumiklab at ilang sandali pa'y dumilat si Olan. Ngunit wala na ang dating liwanag sa kanyang mata. Pinalitan ito ng pula at abo. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Olan na malamig ang tinig. Wasakin mo ang ugat ng paningin. Sunugin mo ang puno ng tanglaw.
Walang alinlangan ay tinindigan ni Olan ng kanyang palad. Isang apoy ang lumabas. Mas madilim kesa sa apoy ng kanyang anting. Ito'y hindi na purong lakas. Ito'y apoy ng galit at apoy ng pagdududa. Sa isang iglap ay nilamon ng apoy ang sagradong puno. Umalingaw-ngaw sa buong gubat ang sigaw ng mga espiritu ng liwanag na nakaluklok sa mga ugat nito. Nawasak ang isa sa mga huling panangga ng baryo laban sa gabunan. Sa malayo ay naramdaman ito ni Estong. Napalingon siya sa silangan. Nakaalpas ang usok na pamilyar sa kanya. Usok ng isang apoy na hindi niya kilala. Olan, kapatid ko. Bulong niya at ang anting sa kanyang dibdib ay nagliyab. Bumagsak ang liwanag. Nang ginamit ni Sargas ang katawan ni Olan upang wasakin ang sagradong puno ng tanglaw, ay tila nahati ang puso ni Estong. Doon ipinako ang unang anino ng pagkatalo. Hindi dahil sa lakas ng gabunan, kundi sa katotohanang kapatid mismo niya ang ginamit laban sa liwanag. Sa gitna ng pagkalugmok sa lupa, ay hawak-hawak ang abo ng punong minsang nagsilbing gabay sa mga tagapag-ingat ng anting. Lumapit si Estong kay Aling Petrona at naghahanap ng sagot. Ngunit si Aling Petrona ay walang salita. Ang kanyang huling iniwan ay isang kasulatan. Isang lumang pergamino na galing pa raw sa mga unang antingero na iniabot sa kanya ng isang misteryosang babae mula sa kanlurang gubat. Kasama nito ang isang nilalang na ngayon lamang lumapit kay Estong, si Lira, tagapangalaga ng hangin at kabutihang loob. Tahimik ngunit may matang tila tagos sa puso. Sa ilalim ng buwan ay binuksan ni Estong ang kasulatan. Ang mga titik ay tila nagsasayaw sa liwanag. Walang tinta. Pero nababasa ng mata at higit sa lahat ng loob. Nakasaad dito ang kahinaan na gabunan. Ang gabunan ay katawan ng takot at pagnanasa. Ngunit siya'y nauupo sa harap ng liwanag na walang halong gadit. Ang liwanag ng purong hangarin ay apoy na di kaya ng anino. Purong hangarin? Apoy ng puso? Napapikit si Estong. Sa likod ng ulap ay parang may bumulong sa kanyang isipan. Pumasok ka sa loob ng anino at hanapin ang alab ng kapatid mo. Si Olan, hindi pa tapos ang lahat. Sa tulong ng basbas ni Lira ay nagsimula si Estong sa isang ritual, ang paglalakbay ng diwa. Hawak niya ang kanyang anting ng alon at inilubog niya ang sarili sa apoy ng puso, habang ang katawan ay nanatiling nakaupo sa paanan ng nasirang punong tanglaw. Madilim, walang lupa at walang langit. Ang paglalakbay ay nasa loob ng isipan ni Olan. Tila ulap ang paligid, malamig at walang kulay. Naglalakad si Estong sa isang mundong walang pangalan hanggang sa may nakita siyang anino ng isang batang nakaupo, nakatalikod at nanginginig. Olan! Mahinang sambit niya, pero walang sagot. Lumapit siya at unti-unting lumilinaw ang mukha ng bata. Ang kapatid niyang si Olan, ngunit mas bata, takot at nag-iisa. Wala kang kwenta. Iniwan ka ng mundo. Iniwan ka ng kapatid mo. Nagtinginan ang maraming matang lumilitaw mula sa dilim. Pawang galit at mapanlinlang. Wala kang silbi, Olan. Tapos na ang papel mo. Ang kapatid mo, hindi ka na kailangan. Mula sa anino, lumitaw ang anyo ni Sargas. Buo, malaki, at puno ng kapangyarihan sa loob ng isipan ni Olan. Hindi ka na makakabalik sa kanya. Dito ka na. Dito ka lang mahalaga. Pinigilan ni Estong ang sarili sa pag-atake.
Hindi ito laban ng lakas. Ito'y laban ng damdamin. "Olan! Tumingin ka sa akin!" Ngunit lumingon lang si Sargas at iniharap ang isang imahe ng bangkay ng sagradong puno. "Ang katawan mong ito ang sumira sa tanglaw ng lahat. Anong karapatan mong bumalik?" Tahimik si Olan, nanatiling nakayuko. Ngunit lumapit si Estong. Lumuhod sa harapan ng bata at inilapat ang kamay sa dibdib nito. "Olan, kung ako man ang dahilan kung bakit ka napagod, patawad kapatid ko. Pero hindi pa huli ang lahat. Alam kong nariyan ka pa. At kahit anino ang bumalot sa'yo, alam kong kayang-kaya muling sindihan ng apoy ng puso mo." "Walang apoy ang pusong sinarahan ng hiya. Tanggapin mo na, Estong. Sa kanya, ako na ang may kapangyarihan." Ngunit hindi gumalaw si Estong. Pinikit niya ang mga mata at bulong. Hindi kay Sargas, kundi kay Olan. "Olan, kapatid ko, naalala mo ba? Yung una tayong natuto ng dasal ng anting kay Inay Patrona. Takot na takot ka noon. Pero ang sabi ko, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan." Nakapikit na rin si Olan. Dahan-dahan ay pumatak ang luha sa kanyang pisngi. "Kuya!" Lumakas ang liwanag sa paligid. Mula sa mismong puso ni Olan ay may lumabas na liwanag na kulay kahel at dahan-dahang nilalamon ang itim na usok sa paligid. "Kuya, natatakot ako." "Ayos lang matakot, Estong. Basta huwag kang tumalikod sa liwanag mo." Sumigaw si Sargas. "Hindi! Hindi mo lang ako kayang palayasin! Isa na siya sa akin!" Ngunit pumutok ang liwanag mula kay Olan. Liwanag na hindi nagniningas. Tahimik, puro at mainit sa loob. Tumilapon ang imahe ni Sargas at naglaho ang kanyang anyo sa panaginip. Sa labas ng diwa, sa harap ng punong abo, ay bumukas ang mata ni Estong at sa tabi niya ay nakaupo si Olan. Pawis na pawis, nanginginig, ngunit buhay. "Olan!" Nagkatinginan ng magkapatid. Walang salitang agad lumabas at tanging mahigpit na yakap. "Kuya, tapos na ba?" Hindi pa, Olan. Pero magkasama na tayo ulit." Sa malayo at sa ulap na biyak ng liwanag ay may naiwang tinig. "Kung hindi ko kayang baliin ang inyong puso, sisirain ko ang lahat ng mahal nyo." Sa kasagsagan ng buwan, habang ang mga bituin ay waring nakamasid mula sa langit, ay humugot ng lakas ang buong libtong sa katahimikan bago ang unos. Tumindig ang magkapatid na sina Estong at Olan sa gitna ng tabing bukid, kung saan minsan ay nanggaling ang sagradong bato, ngayon ay durog at ang lupa'y basang-basa sa dugo ng mga naunang lumaban. Mula sa ulap ng anino ay muling bumangon ang nilalang na si Sargas. Hindi na ito gaya ng dati. Mas malaki, mas mabagsik. Ang mga galamay nito'y umaabot sa itaas ng punong mangga. Ang mga kuko'y tila bakal at ang kanyang matay apoy na itim. "Kayo na naman! Hindi pa ba kayo nauubusan ng lakas? O talagang sabik kayong mamatay?" Si Sargas, ang boses ay tila bulong ng libo-libong patay. Hindi agad sumagot si Estong. Sa kanyang kamay ay umiikot ang malamlam na liwanag, tubig na kumikinang sa liwanag ng buwan, isang bilog na kristal na likha ng kanyang anting, ang perlas ng alon. Sa tabi niya, si Olan ay tila haligi ng apoy, ang kanyang katawan ay nilukob ng bughaw at kahel na ningas. At ang anting ng apoy ay pulang-pula, tila dumadaloy ang galit at panata sa ugat nito. "Hindi kami ang mahina. Ikaw ang hindi marunong matalo." "O matuto. Ngayon,
Matatapos na ang anino mo. Hindi na sila naghintay. Si Olan ang unang sumugod. Tumalon siya sa ere. Isinabog ang apoy mula sa kanyang kamay at binagsak ito sa katawan ng gabunan. Tumama sa balikat ni Sargas ang unang apoy at sumiklab ang balat nito. Ngunit mabilis din itong nagtubig at bumalik sa anyong usok. Sa likod ni Olan, si Estong ay nag-ikot sa lupa ng bilog na tubig. Habang sumisigaw si Sargas, ibinato niya ang perlas ng alon, isang putok ng liwanag at tubig na dumiretso sa dibdib ng halimaw. Sumigaw si Sargas. Hindi niyo alam ang sinasayang ninyong oras. Lahat ng ito'y babalik sa akin. Ang liwanag ninyo ay nauubos. Samantalang ako'y laging gutom. Naglikha si Sargas ng mga sibat na anino. 10, 20, at inihagis ito sa magkapatid. Lumundag si Estong pakanan habang nilamon ni Olan ang iba pa gamit ang kanyang apoy. Ngunit may isang sibat na tumama kay Olan sa hita. Napaluhod siya. Olan! Sigaw ni Estong. Agad lumapit at tinakpan ng tubig ang sugat. Hindi pa tapos, kuya. Hindi pa ito ang wakas. Gumawa si Sargas ng higanting bisig mula sa usok. Inihampas nito sa lupa at lumindol ang paligid. Natumba ang mga saging at nabiyak ang lupa. Napilitan ng magkapatid na umatras. Sa gitna ng kaguluhan ay inilabas ni Estong ang punyal ng tugo. Ang sinaunang sandatang ipinamana sa kanilang angkan. Ito'y kulay itim at pula at tila lumuluha ng liwanag. Gayon na, Olan! Tumango si Olan at inilapit niya ang anting ng apoy sa punyal at sinaniban ito ng apoy ng puso. Si Estong naman ay binalot ang perlas ng tubig sa paligid ng talim. Nagningning ang punyal ng dugo. Hindi lang ito sandata ngayon, kundi tatak ng kanilang pagkakaisa. Sumugod muli si Sargas, gumapang sa lupa at sinakop ang buong bukid ng kanyang katawan. Ang mga galamay ay tila ahas, lumilikha ng hugis puso sa paligid nila at pinipilit silang magkahiwalay. Ngunit hindi pumayag ang magkapatid. Bumuo si Olan ng bilog na apoy sa paligid ni Estong. Si Estong naman ay bumuga ng haligi ng tubig mula sa kanyang anting upang sirain ang mga aninong sumisingit sa pagitan nila. Ngayon na, kuya! Tumalon si Estong, dala ang punyal at dumiretso sa dibdib ng halimaw. Sa gilid naman ay sumugod si Olan at inihampas ang apoy sa liig ni Sargas. Sumigaw ang gabunan. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong libtong. Hindi! Hindi maaaring ganito! Ngunit tuloy-tuloy ang atake. Binagsak ni Estong ang punyal sa pusod ng anino. Pumasok ang talim sa gitna ng apoy at tubig at ang katawan ni Sargas ay nagliyab mula sa loob. Ito na ang wakas ng anino mo! At ito ang bagong liwanag ng libtong! Dagdag ni Olan, sabay-saboy ng apoy mula sa langit na parang kidlat ng panata. Hindi pa lubos na bumabagsak si Sargas nang bigla itong nagliyab mula sa sariling anino. Sa gitna ng liwanag ng buwan ay muli itong tumindig. Duguan, wasak ang kalahati ng katawan, ngunit may bago itong anyo na halos wala itong muka. At ang balat nito ay mistulang bitak-bitak na salamin ng dilim. Mula sa kanyang dibdib ay umigkas ang isang matulis na galamay ng anino, diretsyong tumama sa sikmura ni Olan. Napasigaw si Olan. Sabay tumilapon papalayo, lumampas sa gilid ng sagradong puno at bumagsak sa maputik na lupa. Olan! Napasigaw muli si Estong. Napaatras si Estong sa bilis na pangyayari. Hindi niya inakalang maitinatago pang huling sandata ang gabunan. Nagpumilit siyang abutin ang kanyang kapatid, ngunit hinarang siya ni Sargas gamit ang kanyang dalawang galamay. Hindi mo siya mararating.
Wala ka nang magagawa. Isa ka lang patak ng ulan sa dagat ng aking dilim. Bulong ni Sargas at tinig na tila dumadagundong sa loob ng utak. Hindi ako nag-iisa! Singhal ni Estong. Habang pilit pinipigilan ni Sargas ang paglapit niya, ay nakita niya sa gilid ng kanyang mata si Olan. Nakatihaya, duguan ng bibig at halos hindi na gumagalaw. Ang apoy mula sa kanyang anting ay kumikislap-kislap na lang at halos wala ng lakas. Kuya! Huwag kang lalayo! Bulong ni Olan at pilit itinaas ang kamay na may sugat. Tila umaabot. Sumigaw si Estong. Sa isang iglap ay pinakawalan niya ang alon ng kanyang buong anting. Isang haligi ng tubig na pumulandit pataas. Hinampas ang mga galamay ni Sargas at tuluyang sinira ang depensa nito. Tumilapon pa atras ang gabunan. Sa gitna ng usok ay dumausdos si Estong papunta sa kapatid at agad tinapakan ang kanyang mga palad ang sugat nito. Gamit ang tubig mula sa kanyang anting, ay sinubukan niyang isara ang sugat sa tiyan ni Olan. Olan, huwag ka muna magsalita. Aayusin ko ito. Umubo si Olan at may kaunting dugo sa labi. Kuya, kung di ako makaligtas. Tumigil ka dyan. Olan, walang mamamatay ngayong gabi kundi ang halimaw na yon. Mahigpit ang tono ni Estong, ngunit nanginginig ang tinig. Muli silang inatake ni Sargas mula sa likod, ngunit sa isang sulyap ay itinaas ni Estong ang isa niyang kamay at binuo ang panangga ng alon. Isang bilog na kalasag ng tubig at liwanag na pansamantalang nagprotekta sa kanilang dalawa. Hindi sapat ang oras, alam niyang hindi ito magtatagal. Kaya habang kinakalaban niya ang galamay sa labas ng panangga, ay iniabot niya kay Olan ang punyal ng dugo. Hawak mo ito, Olan. Kailangan natin ito mamaya. Pero wag mo muna ako tulungan. Ako muna ang haharap. Napatingin si Olan sa kanya. Kuya, minsan ako ang apoy. Pero ngayon, ikaw ang dapat magliyab sa huli. Muling hinarap ni Estong si Sargas. Binasag niya ang panangga at hinarap ang papalapit na gabunan. Halos isang nilalang na apoy at tubig si Estong sa sandaling yon. Nag-ikot ang tubig sa kanyang kaliwang kamay habang ang sinag ng buwan ay tumama sa anting niya at nagbibigay ng kakaibang liwanag. Halika na! Lahat ng anino! May hangganan! Sumugod si Sargas at sa isang iglap nagsalpukan sila. Gumamit si Estong ng mga pabilog na alon upang kontrahin ang mga galamay. Bawat hampas ni Sargas ay may kasamang hiyaw at bawat iwas ni Estong ay may kasamang patak ng pawis at dugo. Sa isang mapanganib na sandali ay tinamaan si Estong sa balikat. Bumaon ang isa sa mga galamay ni Sargas, ngunit sa halip na umatras ay hinawakan niya ito, ginamit bilang daan at sumampa sa katawan ng gabunan. Doon niya binuhos ang buo niyang tubig na may sinag ng buwan at diretso sa sugat ni Sargas. Para kay Olan! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Sargas. Samantala, pilit bumangon si Olan. Duguan man ay hindi niya matiis na hindi lumaban. Hawak ang punyal ng dugo ay lumakad siya papalapit sa naglalaban at sa bawat hakbang ay sinasariwa ang bawat araw na pinrotektahan siya ng kanyang kuya. At ngayon, siya naman ang kailangang tumapos. Nang makalapit siya, ay sabay silang tumingin ni Estong sa isa't isa. Tumango ang panganay. Sabay nilang sinugod si Sargas. Si Olan ay mula sa likod at si Estong sa harap. Bago makagalaw si Sargas, ay sinaksak ni Olan sa kanyang batok ang punyal ng dugo. Habang si Estong ay itinulak ang perlas ng alon diretso sa dibdib ng halimaw. Sumigaw si Sargas at isang huling sigaw na kumalog sa buong kagubatan. At doon sa sandaling yon ay bumuka ang lupa. Sumingit ang apoy mula sa anting ni Olan.
habang ang tubig ni Estong ay tumulong magselyo sa paligid. Ang katawan ni Sargas ay nahulog, sunog at basa at sinelyohan ng sinag ng buwan. Ang anino ay binalot ng liwanag. Ang gabi ay tinabunan ng pag-asa. Ang gabing yon ang naging pinakamatinding gabi ng libtong. Ngunit sa huli ay hindi ito pinamunuan ng dilim, kundi ng dalawang kapatid na pinagbuklod ng sakripisyo, pananampalataya at pag-ibig. Isang katahimikan. Umiikot pa ang abo sa hangin at nang tuluyan na itong bumagsak ay wala nang natira. Walang anino, walang usok at wala na si Sargas. Hingal na hingal ay napaupo si Estong. Sa tabi niya ay si Olan, duguan ngunit buhay. Kuya, tapos na ba? Mahinang tawag ni Olan. Ngayon pa lang nagsisimula. Pero ang gabi, oo, natapos na ang pinakaitim na gabi. Sagot ni Estong habang pinagmamasdan ang pagsikat ng bukang liwayway. Tumigil ang hangin sa mismong sandali ng tagumpay. Nagapi si Sargas at ngayon sa pinakasagradong bahagi ng tabing bukid ng libtong, siya'y nalugmok sa ilalim ng lupa. Isinara sa loob ng hukay na pinaghalong apoy at alon at sinelyuhan ng punyal ng dugo at liwanag ng kabilugan ng buwan. Hindi ito simpleng pagkakapanalo, ito ay pagtubos. Sa tulong ng anting-anting na Estong at Olan at sa pagkakaisa ng kanilang lakas ay muling nagliwanag ang paligid ng tabing bukid. Ang mga punong dating natutuyo, ngayon muling namulaklak. Ang hangin ay naging magaan. Ang mga hayop na dating naglaho ay bumalik sa gubat at ang mga ibong matagal nang hindi naririnig ay nagbigay ng huni ng panibagong pag-asa. Wala na siya. Hindi na siya makakabalik. Sambit ni Estong habang pinagmamasdan ang lupang nilambungan ng liwanag. Hindi dahil wala na ang anino, kundi dahil pinili nating hindi ito hayaang mamuno sa puso natin. Tugon naman ni Olan. Napatingin si Estong sa kanyang kapatid at napangiti. Marunong ka na ngayong magsalita ng malalim, ha? Napatawa si Olan. Ikaw rin, kuya. Dati, di ka marunong tumawa sa laban, ha? Dahil ngayon ako tuluyang nakahinga. Pagkalipas ng 3 gabi, habang ang buwan ay patuloy na naglalakbay sa kalangitan, ay ginanap sa paanan ng muling nabuhay na sagradong puno ng tanglaw ang tinatawag na pagtitipon ng tanglaw. Isa itong sinaunang seremonya na ginagawa lamang tuwing muling sumisibol ang panibagong tagapag-ingat ng kalikasan, mga tagapagmana ng anting at mga batong buhay ng lahi. Dumalo ang buong baryo, mula sa mga pinakamatandang antingero hanggang sa mga batang nagsisimula pa lamang magbasa ng mga lumang kasulatan. Lahat ay naroon, ngunit sa gitna ng lahat, tanging ang magkapatid lamang ang tahimik, hindi dahil sa pagod, kundi sa bigat ng bagong papel na kanilang tinanggap. Handa ka na ba, kuya? Tanong ni Olan habang nakatayo sa ilalim ng puno. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang dibdib. Hindi siguro kailanman magiging ganap na handa. Pero sa bawat gabi na naranasan ko ang takot na mawala ka, ay alam kong ito na ang tamang daan. Tahimik silang naglakad patungo sa gitna ng bilog na mga batong upuan, kung saan sa gitna ay nakalagay ang punyal ng dugo at nakatarak sa gitna ng lupa. Hindi na bilang sandata, kundi bilang simbolo ng kapayapaan. Muli silang lumingon sa paligid. Ang mga ilawan ay mula sa mga punong gumamela. Ang apoy ay puting liwanag at sumasayaw sa ritmo ng hanging malamig. Sa itaas, ang buwan ay lumulutang sa likod ng maninipis na ulap at sinasaksihan ang seremonya na magtatala sa kasaysayan ng libtong. Simula pa lang ito, kuya. Nang ano?
ng liwanag na hindi kailanman papayag na lamunin ng dilim, ng mga panatang hindi kailanman itutumba ng takot. Tumango si Estong. Inilapat niya ang kanyang kamay sa mismong batong kinatatayuan ng punyal. Ganon din ang ginawa ni Olan. At sa sandaling pareho nilang hawakan ang anting sa kanilang dibdib, isang sinag ng liwanag ang umangat mula sa lupa na tumama sa puno. Umakyat sa langit at tila nagbigay ng hudyat sa lahat ng nilalang. Ang mga tagapangalaga ay naritong muli. Maya-maya ay lumapit si Estong kay Olan. Olan, naalala mo ba nung sinabi mong hindi ikaw ang kailangan ng liwanag? Tumango si Olan. Mali ka. Ikaw ang apoy at walang liwanag kung walang apoy. At wala rin namang alab kung walang tubig na uhuhubog dito, kuya. Sa huling sandali ng gabi, sa harap ng lahat ng naroroon ay sabay na lumuhod ang magkapatid sa harap ng puno. Hindi bilang mga bayani, kundi bilang mga anak ng lupa't langit. Hindi bilang tagapagtanggol ng sarili, kundi ng lahat ng nabubuhay. Mahigit 10 taon na ang lumipas mula nang bumagsak ang nilalang na si Sargas at iselyo ito sa ilalim ng tabing bukid ng Libtong. Ang baryo ay muling namuhay sa katahimikan. Wala nang mga ulap na itim sa gabi. Wala nang mga batang nawawala sa ilog at ang mga hayop ay payapang naglalakad sa paligid ng kagubatan. Ang mga tao ay muling natutong magpahinga tuwing gabi ng walang kaba. At ang paniniwala sa mga anting ay bumalik. Hindi sa takot, kundi sa paggalang. Ang magkapatid na sina Estong at Olan ay hindi na mga binatang tahimik sa gilid ng baryo. Sila na ngayon ang itinuturing na mga tagapangalaga ng kalikasan at pinuno ng bagong lahi ng antingero. Mula sa maliit na kubo sa tabing bukid, ngayoy isa ng malawak na dambanang gawa sa bato at kahoy ang itinayo. Dambana ng Tanglaw na siyang lugar ng pag-aaral, pagpapagaling at panata. Si Estong na ngayoy may pilak na sa buhok at lalim sa mata ay mas tahimik pa rin kaysa dati. Ngunit sa bawat hakbang niya sa gubat o sa damuhan ay napipigil ang mga salot. Ang kanyang tubig ay naging lunas at ang kanyang katahimikan ay naging tinig ng kalikasan. Si Olan na may hindi na mapusok. Natutunan niya ang kapangyarihan ng pagtitimpi. Sa bawat apoy na kanyang nalilikha ay may layunin. Sa bawat liwanag ay may direksyon. Isa na siyang guro. At ang mga batang nais matuto ng paninindigan ay tinuturuan niya hindi lamang ng anting, kundi ng disiplina ng loob. Isang gabi, habang kabilugan ng buwan ay muling nagtipon ang buong baryo sa harap ng sagradong puno. Yun ay taunang seremonya na ngayon ay tinatawag na pag-alala ng Tanglaw. Hindi para sa digmaan, kundi bilang pasasalamat. Tahimik si Estong habang pinagmamasdan ang kabataang nakapalibot. Nasa likuran niya si Olan habang hawak-hawak ang isang maliit na lampara. Kuya, mukhang malalakas ang mga susunod sa atin, ha? Dapat lang, Olan. Hindi natin palaging hawak ang anting. Pero kaya nating ipamana ang panata. Lumapit sa kanila ang isang batang babae, mga 7 taong gulang. May suot na kwintas ng sanga at talulot. Mang Estong, totoo po ba na dati ang buwan ay parang nasusunog? Napangiti lamang si Estong sa tanong ng bata. Hindi nasusunog, pero muntik nang matakpan ng anino. Paano po nawala ang anino? Tanong pa ng bata. Hindi ito tuluyang nawala. Nandiyan pa rin ito kahit ngayon. Pero ang kaibahan ay meron na tayong liwanag sa loob na hindi kaya nitong lamunin. Saad naman ni Olan na ngayon ay nakaupo na sa paanan ng puno, sabay niyang tinuro ang kanyang dibdib. Habang lumalalim ang gabi at patay na ang mga lampara, ang ilaw ng buwan lamang ang nagsilbing tanglaw.
Sa gitna ng katahimikan ay muling nagsalita si Estong na ngayon ay mas parang ama ng bayan kaysa mandirigma. Hindi kami ang huli sa mga tagapangalaga. Laging may susunod. Laging may ipapasa. Ang anting ay hindi lamang bato o bulong. Ito ay paninindigan at ito ay isang panata. Tumingin siya sa mga kabataang nakikinig. Ang tunay na lakas ay hindi makikita sa apoy o tubig, kundi sa kakayahan mong piliin ang tama. Kahit mag-isa. At ipaglaban ito ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-ibig. Sa mundo ng liwanag at dilim, ang tunay na anting ay wala sa leeg, kundi nasa puso at ang paniniwala sa kabutihan, kahit wala nang naniniwala. At habang bumababa ang hamog ng gabi, sa paanan ng bundok liyab, ay muli na namang sumibol ang isang sanga ng tanglaw. Tanda na kahit anino, hindi kailanman mananalo sa panahong may taong may panata. Wakas.